Ito na nga kaya ang lihim ni Beach Tuyen. Natakot na nga kaya, kaya't napaurong na sa laban. At sino itong hinahamon ang Pinas na magpa-gender test ang ating ilang kababayan? Lahat ng yan ay atin nang alamin ngayon. Si Beach Tuyen, pinanganak noong May 22, 2000 at siya'y nasa 25 years old na. Umingay at sumikat ang kanyang pangalan, hindi lamang sa Vietnam, kundi sa buong Southeast Asia dahil sa kanyang angking lakas at galing sa paglalaro ng volleyball. Ngunit, siya'y pinagdudahan ng karamihan dahil sa kanyang kilos at paggawa ng puntos, dahil sa kanyang appearance, kilos at paggawa ng puntos ay parang tila ay may mali. Napansin nga ito ng karamihan nang siya'y unang naglaro para sa Vietnam noong 31st SEA Games na ginanap sa Hanoi, Vietnam. Kaya't hindi ito nakaligtas sa pambabatikos mula sa Pinas, Indonesia at Thailand dahil para sa kanila unfair nga daw ito dahil kung humampas ng bola ay daig pa ang isang lalaki dahil sa bigat nitong pumalo. Ngunit para kay Beach Tuyen, deadma sa mga bashers dyan at wala itong pakialam sa kung anuman ang sasabihin ng iba. Ngunit dahil natalo nila ang Thailand sa kakatapos lamang na Southeast Asian V-League ay hindi ito agarang natanggap ng mga Thai fans at pinagpipilitan talaga nilang lalaki talaga itong si Tuyen dahil sa kanyang pangmalakasang palo at grabe, inusisa pa talaga nila na may bigote si Tuyen. Isa na nga kaya itong ebidensya na may itinatagong lihim si Beach Tuyen sa publiko. Sa interview pa ng coach ng Thailand Women's Volleyball, na bihira lang daw silang makakita ng babaeng pumupunto sa volleyball na mahigit 40 points sa international games. Nako, hindi ata nasabihan ni Fifi Sharma si Tuyen na magmala Barbie kung pumalo. At mas lalong naintriga ang gender issue ni Tuyen nang napabalitang pina-gender test din pala ng FIVB ang kanyang dalawang kababayan sa Under 21 Women's Volleyball Team. At ang isa, kumpirmadong lalaki, kaya't na-disqualify ito at hindi na pinalaro. At dahil kasali rin ang Vietnam National Team sa World Championship dahil sa pagtaas ng kanilang ranking. Ngunit ang saklap dito, gaganapin pala ito sa Thailand. Abay walang takas daw umano si Beach Tuyen. Dahil sakali umanong siya na ang isusunod ng FIVB na ipapa-gender test sa pamamagitan ng chromosome test. Kaya ngayon ay binalita ng umurong na sa laban si Beach Tuyen upang irepresenta ang Vietnam sa World Championship. Una nilang dinahilan kung bakit hindi makakasali si Beach Tuyen ay dahil sa personal issues. Ngunit marami ang nagsasabi na excuse lamang daw niya ito dahil natakot siya sa posibleng gagawin ng FIVB at ng Thailand sa kanya. Nako Fifi, i-comfort mo na si Beach Tuyen. At ito pa, hinahamon pala ni Aprilia Manganang at ng Indonesia ang Pilipinas na ipacheck din ang gender ni Napalumata, Panaga at Fifi Sharma. Pati na rin siguro si Trisha Tubu. Nako po, pakisampulan nyo nga ito ng inyong tinatagong kayamanan. Charis. Buong tapangan niyang isiniwalat na ang Pilipinas pala ang nagtulakang ipa-gender test siya. At hindi nga nagkamali ang Pinas. Totoo ngang nanaig sa kanya ang pagiging lalaki at pinakasalan niya ang babaeng Indonesian. Kaya congratulations! At sa balitang PVL naman tayo, ito pala ang magiging format ng Invitational Conference. Counted na palang panalo at talo.
ang nangyaring bakbakan at labanan noong PVL On Tour Finals. Dahil dito, may tig-iisang panalo ang PLDT at Cheritigo at tig-iisang talo naman sa Creamline at Signal. Kaya't hindi na maghaharap muli ang PLDT at Creamline at pati na ang Cheritigo at Signal. Single round robin elimination ang mangyayari at ang top 2 teams will advance to the finals. Kayo, ano sa tingin nyo? May tinatago nga kaya ang lihim si Beach Tuyen sa FIVB? At ano ang masasabi nyo patungkol sa format ng Invitational Conference? Please comment down below. At mag-subscribe na rin kayo. Maraming salamat po!